A quick getaway. Or a 3-day luxurious vacation. Mula sa presyong budget meal, The food here is legit. hanggang sa yayamanin. Ang pinakamahal po namin yung 999 siya. Pagka yung gusto mo yung masarap na masarap talaga yun. Yeheros, pakikita namin sa inyo kung saan magandang pumunta para sa isa, 2 o 3 araw na pahinga. Sa isa sa pinakamalapit at madaling puntahan na pasyalan mula Maynila. The place to be when you want to be in the sunny and sandy, pero malapit pa rin sa city. Batangas. Mula Lipa hanggang Nasugbu at Calatagan, tatawid pa tayo ng Tingloy. Tag your travel buddies along at sumama kayo sa biyahe ko. Ang Batangas ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Timog Luzon. Kung dire-diretso ang biyahe, humigit kumulang 2 oras lamang ay mararating na ito mula Maynila. Naging paborito itong pasyalan ng mga taga-Maynila. Bukod kasi sa madali itong puntahan, meron din itong magagandang beach na mabuhangin at malayo sa polusyon ng syudad. Isang sakay lang sa bus, makakarating na sa iba't ibang destinasyon sa Batangas. Kung may kalahating araw lamang kayo para magliwaliw, sakto na sa inyo ang bayan ng Lipa. Dahil medyo mataas ang Lipa, may kalamigan na rin ang klima dito pero hindi kasing lamig ng sa Tagaytay. Iba't ibang lugar na ang pwedeng puntahan at kainan. Pili ka na lang ng swak sa budget. Wala pang estudyante. Hanggang pang big-time negosyante. Tulad nitong isang cafe, restaurant, and bed and breakfast na malapit sa isang university. Very cool and cozy, surrounded by lots of arts and crafts. Dream catchers, wooden crates, traditional toys and games. It's like a dream come true para sa hippies, hipsters, millennials, at biyaherong gustong mag-back to basics. So yung concept ng cafe namin is arts. Siyempre nakikita nyo naman yung mga dream catchers. Tsaka yung we use recycle and upcycle materials na pwedeng mapakinabangan pa. At dito sa Dreamland, social media detox kung tawagin namin. So siya ay no Wi-Fi zone. So pagdating nyo pa lang dito, pwede kayong talk to each other, play board games, at saka pwede kayong maggawa ng mga art materials like dream catcher. Dito sa Dreamland, walang basura. Palaging nagagamit lahat. And we practice road to zero waste na talaga na cafe dito sa Lipa, Batangas. Siyempre, hindi lang ambiyansa maganda rito. Patok din ang mga pagkain na inihahain nila. At ang panalo pa, pang estudyante lang ang presyo. When it comes to rice meal, makakabil tayo ng Shanghai Nirut with 80 pesos. Sa drinks naman, meron na tayong as much as lower as 60 pesos na drinks with honey mansia. Bestseller naman natin yung aming bestseller na Indie Wings, original flavor ng Dreamland at saka yung may kasama na siyang potato heads. Bukod sa cozy, loungy atmosphere ng lugar na bagay while enjoying your coffee or milk tea, pwedeng mag-check-in dito. Kung dumaan man kayo o final destination nyo ang Lipa, pwede kayong kumain habang nasa loob ng bus. Pero hindi bus na pangbiyahe ang tinutukoy ko, kundi ito. Ang stationary bus na ginawang cafe and restaurant. Oh, biyahe na! Alis na! Ay, bayad ko po. Salamat. Okay, medyo
ready na kaming biyaheng Batangas. Buti na lang, hindi gumagalaw yung bus. Anyway, nandito tayo ngayon sa Cafe de Alps. Kapag nakita nyo isang gas station na color red, tapos meron kayong nakikitang puting bus na nakapark lang, yun na yung Cafe de Alps. Now, ang Cafe de Alps nagbubukas ng 3 p.m. They serve different types of food, which this is one, parang breakfast meal. Price range is 140 to 170 pesos. Sabihin na natin na may trabaho kayo na 3 p.m. Gusto nyo mag-unwind. So, Cafe de Alps is not just a coffee shop. Pwede rin kayong mag-unwind while listening to their acoustic bands, which I think nagpe-play yata kapag, Thursday? Thursday to Saturday? Yeah? Thursday to Saturday. Starting what time? 7 p.m. Yeah. So, you don't just need to order coffee. You can order your favorite beer or any alcoholic drink. But I heard this is still a functioning bus. So sabihin na natin, may ugusan sila ng bus, pwede pa nilang gamitin to. Just be sure na you have to step out, okay? Kasi hindi natin alam kung saan papunta po. Ang specialty namin ay pasta caldereta. Meron din kaming salmon, meron kaming ribeye steak, marami kaming frappuccinos, may mga milk teas tayo, pasta, sandwiches, sizzling. At syempre, dahil hindi tayo sa Lipa, mga ba, hindi tayo kailangan mag-isip kung masarap ba yung kanilang kape o hindi. Bam! Now, habang gumagalaw yung bus, gusto ko lang mag-relax. Iba't ibang gimmick na talaga ang mga kainan ngayon. Dahil kung pasarapan lang, matindi ang kompetisyon. Kaya ang restaurant na to, hindi lang panlasa at sikmura ang tinatarget, kundi pati ang puso at damdamin. Sa paligid ng resto ay nagkalat ang iba't ibang linyahan na tiyak na makakaantig sa inyo mga biyero. Bukod sa mababasa mo na, maririnig mo pa. Kaya sa bawat order, may kasabay na signature hugot lines. For Diana, ang tunay na stick to one ay hindi parang kape na 3-in-1. Yung tipong nagpapaka-stick to one ka sa kanya samantalang siya parang restaurant, open to everyone and willing to serve someone. Alam mo ba Diana, two-timer yung feeling ng karelasyon mo, masayang-masaya. Masayang-masaya sa feeling ng iba. Alam mo Diana, hanapin mo kasi yung taong gagawin kang priority, hindi yung gagawin ka lang temporary Diana. For Eva, hindi lahat ng in love masaya, lalo na kung nasa inhalation trip ka. Trip ka niya, Eva, kasi chicks ka. Alam mo ba, Eva, huwag ka kasing assuming kasi wala namang assurance. Tandaan mo pwedeng kiligin pero bawal mag-assume, Eva. Alam mo, Eva, mas mabuti nang maging single at inspirado kaysa naman sa committed pero komplikado, Eva. Isang experience hindi lang para sa mga nagdurugo ang puso. Kundi para rin syempre sa kumakalam ang sikmura. Pag tipid time siguro, pasok ng 100, 160. Yun ay kasama na yung bestseller namin, Don Juice. Pero mga 200 plus, kasama may mga snacks na busog na doon. Pasok pa rin sa budget, 1,200,000. Kung siguro mga 300 mahigit kung gusto mo magwalwal ng pera. So, yung sa mga gustong pumunta sa amin, yung wifi namin napakalakas naman. Sa amin 25 Mbps. Pero more on wifi, napakalakas. Solid. Kung hindi lang
lang pang student meal ang budget nyo? Dito naman kayo. Walang madramang linyahan. Walang pang biyaheng upuan. Ang meron lang dito, pulot pukyutan. Welcome to the Beehive here at Lipa. I guess parang sa mga day trippers coming from Manila or that side, ito yung iilan lang sa mga locations na pwede niyong bisitahin. At kung hindi naman kayo mag-overnight, balik agad kayo. Anyway, bukod sa masasarap na pagkain na most or a lot of their dishes are infused with honey, dahil nga Beehive, you can also visit their beehive farm or their bee farm. If ever you're gonna be eating at their restaurant, it's free to just tour around. Anyway, so they have their buffalo wings, their grilled meats, roast beef, burgers, salads, the works. Okay. I think this platter is less than, they have a couple of platters I think, which amounts to less than 2,000 pesos. Good for 6 to 8 people. Bale, nag-start po kami noon dahil meron po kami ditong bee farm. Kaya nag-start din kami magtayo ng restaurant dahil para magamit namin yung honey. Marami ditong mga puno, tsaka mga bulaklak, at tsaka yung sa mga farm nila maraming yung mga bulaklak na iba-iba. Kaya yun ang mga gustong-gusto ng mga bees. Honey sauce with pepper. If you're eating something savory, bagay ang medyo matamis eh. Sweet and savory, that's pretty much the combination. So here, you got the grilled savory meat, and then they have prepared a honey with pepper sauce, which you can dip your meats into. All right. Ang specialties namin dito yung honey buck ribs. Meron siyang yung barbecue sauce niya, meron siyang honey burger, yung honey barbecue wings, yung garden salad. Bali 145 to 155 yung pinakamura namin na rice meal. Ang pinakamahal po namin yung ribeye steak. Yung ribeye steak namin 999 siya. Pagka minsan may kumakain dito, mag-isa lang siya. Yun. Pagka yung gusto mo yung masarap na masarap talaga, yun. Malakas yung lahat ng signal dito ng kahit anong network. Tapos maluwag din yung parking namin, kahit ilan kayong sasakyan, kasya dyan, maluwag siya. Tsaka presko naman dito. Okay naman yung wifi namin, malakas din. Kahit sabay-sabay, gumagamit, okay naman siya, malakas. Pwede siyang mag-day tour, wag lang umuulan. Pwede bee tour dito sa farm. Tapos meron din kaming free honey tasting pag may bee tour. Basta hindi lang umuulan. Yan. Wala naman siyang bayad. Basta dito ka lang magdadine. Kung busog na kayo sa stopover sa Lipa at meron kayong 2 araw na bakasyon, diretso tayo sa munisipalidad ng Mabini, Batangas dahil ito ang ating magiging jump-off point papunta sa isa sa mga emerging backpacking destinations ng Batangas, ang Tingloy Island. Specifically, ang Masasa Beach. So, nandito tayo ngayon sa Talaga Port area? Hindi talaga. Sounds like Talaga. Talaga Port area. One of the ports na pwedeng sakyan Ng mga turista papunta sa Tingloy Island kung saan tayo pupunta. Ito ay private bangka na nirentahan ng BND crew. doon, yung mga malalaking passenger vessels, yun po ay ang Publiko. Sila po ay nagsisimula ng 8 a.m. at nagtapos ng 4 p.m. Every hour po silang malakbay papuntang Tingloy Island. Ready ba kayo? Tingloy! Depende sa bilis ng bangka,
humigit kumulang 1 hanggang 1.5 oras ang biyahe papuntang Masasa Beach sa Tingloy. Siya po. Basta po. Hindi pa ganoong karami ang accommodation option sa Tingloy, pero karamihan ng mga taga roon ay nagpapaupa ng mga kwarto o homestay kung tawagin. Pero ang siguradong marami sa Tingloy ay ang natural attractions na susubukan natin sa ating pagbabalik. Ang Tingloy ang nag-iisang island municipality ng lalawigan ng Batangas. Ayon sa kwento-kwento, ang mga unang nanirahan sa isla ay ang mga Batanggenyong tumatakas mula sa mga Kastila. Nang nakita nila ang malapraisong isla, ay tuluyan na silang nanirahan dito. Ngayon, isa na itong destinasyong pinupuntahan ng mga biyero at bakasyonistang tumatakas mula sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Paano ho nagsimula yung inyong hotel? Hindi, kasi 90s pa, may mga kasama kami sa religion namin na pumupunta dito pero hindi nila ini-endorse ito. Opo. Kasi ito pangit pa, yung pagkaraniwan, yung ang mga basura na andyan. Basta alis dating ang basura. Ngayon, 2016 lang nagpasimula yan. Pero kami, may matagal nagpapatuloy. Naintindihan. Basta alam nila, si Nanay Rosie may mga bisita, ganon. Opo. Tapos meron ako naging bisita. Siya talaga ang nag-post ito. Sabi, Nanay, gagawa ko kayo ng Facebook. Hindi ko naman kasi alam pa yung mga Facebook na yan. Ano pong taon to? 2016. 16 pa. Oo, Okay. 2016. Kala ko ano pa, mga 1990 o... Ay, wala pa yan. Ito ay arumahan ito. Arumahan, tapunan ng basura. Pero meron na kami bisita. Apo. Kami pa lang talaga. Bakit? Merong mga kapitbahay ko, mga kapitbahay ko. Sabi ko gusto niyo magpatuloy. Ayun. Ayan. Kawawa naman yung gustong pumunta rito. Wala matutuloy yan. Pati negosyo din po yun. O di, kahit pa paano, ay di nagbayad sila. Yun. Tapos, may nag-Facebook doon sa dulo doon. Pinupuntahan din sila. Unti-unti. Ano po yung mga buwan na talagang dagsa yung mga tao? April. Semana Santa. Oo, yan. Napakadami. At saka, minsan, nung nakaraan, long weekend. Usually yan eh. Dahil wala na ditong pangingisda. Wala na. Tulad ng snorkeling, yan. Island hopping, kikitaan na ng mga tao. Kasi malaking tulong sa pangkabuhayan nila. Isa sa pangunahing atraksyon ng isla ng Tingloy ay ang White Beach ng Masasa. A long stretch of sandy cream white beach, perfect for walking and swimming for the family. Bukod dito, pwede ring magrenta ng mga bangka para sa island hopping sa malalapit na mga atraksyon tulad ng Sombrero Island. Halos kalahating oras ang boat ride papuntang Sombrero Island, kaya maglaan ng kalahating araw para sa sightseeing at snorkeling. Maglaan naman ng budget na 1,500 pesos kada bangka para sa 3 biyahero na to. Isang private property ang Sombrero Island at may hiwalay na entrance fee kung gusto nyong dumaong dito. Pero pwede naman na tumigil lamang ang bangka malapit sa isla. Dito, makikita rin naman ang malinaw na tubig at ang magagandang isdang lumalangoy-langoy sa ilalim. Makilungi ka na rin!
umaong at pumasok sa isang mini cave sa gilid ng isla ng Tingloy, ang Marina Cave. Kasama na to sa island hopping package. So, magtampisaw na tayo sa Pasasa Beach. Doon na tayo natulog, kain, everything. Pumunta tayo sa Sombrero. Nag-snorkel. Nag-free dive. Wow, we marveled at the very clear water. Plus, really nice corals. Ibig sabihin nun, corals is equivalent to nice fishies. Anyway, we are here situated at Marina. At pinupuntahan ng mga tao to dahil, one, nakikipag-picture sila dahil ito yung pinag-shootingan. Two, maganda nga naman. Pagpasok mo dito sa cave, hindi ka mawawala. May dalawang labasan. Actually, maganda kasi, pag pumasok kayo sa loob, tapos doon matatanong mo yung dalawang butas ng caves. Ng island hopping activities, magandang pagbalik sa inyong tutuluyan ay diretsong kainan na. Aba syempre, nakakapagod at nakakagutom, hindi ba? Pagdating nyo, hindi naman white sand, yung sakto lang. Makikita nyo kagad yung mga transient homes. Parang yun yung nakikita ko transient homes or homestay na very, very simple. 400 pesos per head. Walang aircon, may electric fan. Siyempre may kutsyon. Siyempre kayo kailangan magdala ng sarili niyong kumot, toiletries. Meron akong na-experience na isang kwarto na may sariling banyo din, pero walang shower head. Ano to? Tabo. So that's how simple it is. If you opt to stay in an air-conditioned room, meron din naman. I think 2,500 for two. At 7,500 for 10 packs. Now, we go to the food, which is a very important aspect of your travels all the time. Pwede naman kayo magdala ng pagkain, pero para sa amin, okay din na you give business to them. So, you let them cook for you. Ano po yung kaya nilang i-prepare at i-ahin for you? Siyempre, iba't ibang klaseng seafood. Meron din silang nilaga, karne, baka. Pero, diyan ka sa tabing dagat Stone's throw away. Ang dami nilang pwedeng huliin na masarap na isda. Sila dyan ay piniritong isda. Pusit. Kakadikit-dikit lang talaga yung mga transient homes, restaurants. Sigurado magkakakilala sila lahat. Nakatawa, galing sa kwarto ko, nakabukas ang bintana. Habang naliligo ako, naamoy ko kung ano niluluto. Ganun kadikit-dikit yung mga establishmento. Isang simpleng hapunan, simpleng tuluyan, simpleng karanasan na hindi matutupasan ng pera. Pero kung marami kayong pera at gusto nyo ng mas maraming conveniences at amenities, diretso kayo sa Nasugbu, Batangas. Isang luxurious resort hotel ang naghihintay sa inyo. Nakakubli sa mga bundok at dinuduyan ng dagat. Well, Pico de Loro is approximately 37 hectares. A well-planned, well-sustainable environment. In it, we have condominiums, we have the hotel, as well as the club. Matatagpuan ito sa pinakakandurang bahagi ng Nasugbu at sinasabing dito nagsisimula ang Verde Island Passage na siya namang tahanan ng pinakamaraming marine species sa buong mundo. Sa Nasugbu, matatagpuan ang iba't ibang cove o mga beach na nakapaloob at protektado ng lupa sa magkabilang bahagi. Iba't ibang natural attractions sa makikita dito tulad ng Majestic Elephant Rock na mukhang, surprise, surprise, elepante. Ang Turtle Island na
Ano kaya? May gali. Mukhang pagong. Akalain niyo yun? Pero ang talagang dinarayo dito ay ang cliff jumping point na parang bunganga ng kuweba na may underground river. Amazing! Siyempre hindi magpapatalo ang B&D crew. And everyone conquers their fears. Jump, jump, jump! Masaya tumalan, you should conquer your fear! Okay siya. Lasang-lasa mo yung tamis ng dagat. Panalo. Okay sila. Ang baba ng lundag. Mga takot din pala. Kung hindi niyo naman hilig ang cliff jumping, meron namang jungle trekking. Matapos ang humigit kumulang na 30 minutes na paglalakad, makikita nyo ang cool and serene San Telmo Cove. At may option pa na beachside boodle fight. All the food and comforts of a resort hotel under the shade of trees and with the soft sea breeze. Pero bukod sa ganda at convenience, environment-friendly din ang resort hotel na to. When we reviewed our operations, we saw that the plastic straws and also the use of single-use plastic bottles for water in the room. And we consume around close to 114,000 a year of these plastic bottles. So we just said, let's remove the plastic bottles. And we set up water refilling stations along the corridors and gave our guests a water jug that has been refilled with water and for their use. Para manamnam natin ang yaman ng kalikasan, talagang dapat tumbasan natin ang pangangalaga nito. Ginagawa rin nila ito sa Tingloy, kahit halos nagsisimula pa lamang ang pag-angat ng industriya ng turismo. Sa tulong ng mga kabataang freedivers, mga anak ng mga mangingisda, mga tourist guide, at mga bangkero, pinoprotektahan ng mga taga-Tingloy ang kanilang dagat at dalampasigan. Pag-usapan natin kung ano yung ginagawa niyo dito. Sa amin, sir, gumagawa kami ng regular underwater cleanup. Okay. Nagda-dive. So underwater muna. Okay, kasi nga dahil tiga freedive PH kayo. Okay, okay. Tatay ko po, president siya nung samahan dito ng association, tourist guide. Kasi dito, pag season ng habagat, yung basura talaga hindi maiiwasan. Opo. Kasi yung basura nagagaling sa kung saan. Opo, catch basin to eh. Sa amin, nag-underwater cleanup kami pag sinabi namin na ni tatay na katulad siya yung president ng association dito sa Masasa Beach ng mga tourist guide. Oo. So once na, ako naman lagi ako nagda-dive, nakikita ko talaga, so namomonitor ko if marumi, sasabihin ko lang kay tatay. So, Ano yung mga basura na nakikita mo? single-use plastic, sachets, shampoo, ganun. Nakikita namin yung mga coral, magandang malinaw ang tubig, magandang iba-ibang klaseng coral, mga isda. Kaso nakakapanghinayang dahil makikita mo yung mga plastic, luluta, makikita ka sa isang tabi, may mga kung anong mga sachet. Nakahinayang, nakahiya din sa turista. Sa akin kasi nanghihinayang ako kasi dito na ako lumaki. So kung ano siya dati, parang ang laki ng ipinagbago. Ano yung mga pagbabago niya? Yung pagbabago sa dagat, malaki kasi sa basura. Okay. Kasi hindi may address ng maayos. Sa pagdating naman dito sa beach, medyo okay naman kasi nalilinis sila every week. Halos every day sila na ang pagitan lang 2 days para linisin yung beach. Kaso pag dumating talaga yung Biyernes, Sabado, Linggo, Hindi na. sobrang dami na. Dahil dagsaan na po ng mga turista.
pare-pareho lang naman tayong nakikinabang kasi kami as local kumikita. So mga sa turista nag-i-enjoy sila. Siguro naman wag nating sabotage yung kasi nakakapanghinayang talaga kasi pag hindi kami mag-start na kumbaga sa yung advocacy namin na maglinis or mag-protect ng ocean, parang sino pa yung magsisimula? Kasi ang hirap, kailangan talaga sa community magmula. Parang ginawa na ng gobyernong sanctuary ito, so bawal na yung pangingisda. Simula doon hanggang dito sa may daungan ng Pirasan, Okay. dineclare siya na marine protected area. So pag may pagmamalaki kang beach, tapos yung corals, Kung maraming corals, maraming isda. Dadaming turista. yun. Pero at least, tinibak sa inyo mga bata na nag-initiate kayo dahil alam nyo na kayo din naman yung makikinabang. Importanteng malinis ang dagat, mabawasan ang basura, at mapangalagaan ang kalikasan. Resulta nito, ang pananatiling buhay na buhay ng kapaligiran dito. Patunay raw nito ay ang mga pawikan na naninirahan sa paligid ng Masasa Beach na pwede niyong makaswimming. They are not kidding. We saw probably like 4, 5 pawikans. Wala masyadong corals pero if you're specifically looking for pawikans, hindi masyadong malalim. May mga parts na malalim pero mga pawikans naman parang you can just you can just see them. Kahit na sabihin natin hindi kayo mag-free dive, kahit na sumapit lang kayo sa bangka with your mask, snorkels on, kitang-kita niyo sila. And plus the fact that yung tubig dito sobrang linaw, pasok. Saktong-sakto, sulit na sulit ang biyahe mo mula Manila papuntang Batangas. Yes. Diamond Cove. Ang kalatagan naman ay isang peninsula o tangway. Kaya napalilibutan din ito ng nagagandang beaches. Pero ang isang beach resort dito, hindi na nagtayo ng mga rooms, cottages o cabanas dahil ang kanilang beach resort specifically for camping. Maraming tao nagpupunta dito, half and half, 50% day tour, 50% overnight, and primarily camping. People and even children can enjoy the beauty of the sea. Primarily, itong lugar na itong ng Manuel Uy Beach Resort, has a long beach. And people can walk, take strolls, especially during late afternoons or early mornings. Ang entrance fee po ay for day tour is 150 pesos. And for overnight is 250 pesos. Ang recommendation po namin para makatipid ang mga guests namin is to bring your own tents. But kung wala po rin kayong tent, meron po kaming napaparentahan mga tents dito para sa inyo. The idea dito sa Manuel Uy Beach Resort is to make you think of your activity here as a pure camping activity. What that means is you plan your trip. You come here planning what you're going to eat, where are you going to buy your food. Wala pong pagkain na binibenta dito sa Manuel Uy. You plan your trip. Kaya ang marami pong guests namin na mimili pa sa market dito sa Kalatagan. Malakas po ang signal dito ng mga cellphones. Kung ano man service ang meron kayo, malakas po ang signals dito. Kakaibang seaside attraction na dinarayo rito sa Kalatagan. Ito ay isang sandbar at mini island na lumilitaw lamang kapag low tide. Pero high tide o low tide man, pwedeng lumangoy dito. At dahil na rin sa dami ng turistang dumarayo, meron na rin mga vendor na lumulusong dito. Ay, galing oh! Ang makikita po natin dito sa aming resort is ang White Sandbar and Mini Boracay, and pwede din po tayong mag-snorkeling sa aming snorkeling area.
Ang access po natin para makarating sa Mini Boracay and Sandbar is our floating cottages po. Minimum tour package po namin for 10 packs is 3,800 and then pag nag-excess po, additional 330 po per head. Best time po na magpunta tayo sa ating Mini Boracay is during high tide. Kasi po pag low tide, hindi tayo dun makakapasok kasi sasadsad ang ating floating cottage sa sand. So pag low tide na po, dito na po ang ating itinerary sa Sandbar. Isang relaxing balsa ride, konting tampisaw at swimming. At ang main event, isang budol fight. These are the things fun vacations are made of. Kung gusto niyo naman ng dagat ambience pero ayaw niyong mabasa, we head back to Nasugbu. Sa isang Mandaragat-inspired restaurant. Welcome po sa Fisherman's Day and we are the Litanya Acustica. Papakita namin sa inyo lahat ng mga food. Ayan, para sa ating dinner, Sinigang na isda, kilawing tanige, nege bulalo, sweet and sour lapu-lapu, shrimp, tanige steak, tanige steak, tanige steak. Dinadaanan ko lang to eh. Parati akong pumupunta sa Nasugbu para, doon ako nagpakasal. Usually, bibisita sa mga beach houses. Tapos nun, mga party. Akalain mo, meron palang restaurant na since 2014 has been serving really good Filipino comfort food. Okay. Now, uy. Ito. Para sa akin, pinakamasarap to yung tanigi yung grilled. Usually, in-order natin sa mga seafood grill restaurants. Ako natutuwa ako kasi I frequent this area at ngayon ko lang nalaman na meron dito. So, at least next time, alam ko na where to stop. And the food here is legit. Alright. Tanigi steak. Kung konti lang ang oras at budget, kung marami kang oras pero limitado ang budget, o kung sagana sa oras, pati sa budget. Ang importante ay masulit ang inyong travel experience. Lalo na kapag kasama ang mga kaibigan at mahal sa buhay. When was the last time you saw the image of the Burswin Church sa pera? I'll give you 5 seconds. It's Puni time! For this particular episode, aking producer, aking researcher, ang ating social media manager, susubok. Tapos pinagtatawanan niyo ako pag ginagawa. Ano na guys? Pukpukin! Sip-sipin! At simutin na yan! At walang iba, kundi sa Bulacan.